Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure film na tinatawag na Reign of Fire. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si J.R. Hajahad, Darken Prime, Napaw George, Ranir Paghubasan, John Paul Saliwa, Joshua Tobianosa from Dos Hermanas, at Cheddar Lu Beltran at Allen from Quezon City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa London, makikita natin ang isang batang lalaki na si Quinn na papunta sa isang subway station para sunduin ang kanyang ina. May konstruksyon na ginagawa doon, at ang mama niya, si Karen, ang namamahala sa mga trabahador. Habang nag-uusap sila ni Quinn, may lumapit na trabahador at sinabing may problema raw sa ibaba. May nadiskubring malalim na hukay habang nagbubutas sila, at wala namang nakakaalam na meron palang ganun doon. Dahil sa excitement, bumaba si Quinn para silipin kung anong meron sa loob ng butas. Pagkarating niya sa loob ng kuweba, biglang may apoy na lumabas mula sa sahig, kaya napaatras siya sa gulat. Sunod-sunod pa, nagsimulang gumalaw ang pader ng kuweba. Napansin ni Quinn na parang may gumagalaw na napakalaking nilalang sa loob. At sa isang iglap, bigla siyang tinalsikan ng laway o likido ng nilalang sa mukha niya. Agad siyang tumakbo paakyat para sabihin sa mama niya ang nangyari. Nang makita ni Karen ang mukha ni Quinn, sobrang nag-alala siya at agad siyang dinala para hugasan. Sa sobrang pag-aalala niya, hindi na niya napakinggan ang sinasabi ni Quinn tungkol sa nakita niya. Nagsimula na ring makaramdam ng kaba ang ibang mga trabahador, alam nilang may kakaiba sa loob ng kuwebang iyon. Biglang yumanig ang buong subway station at bumuga ng apoy ang dambuhalang nilalang sa loob ng tunnel. Gusto na ni Karen na mailabas si Quinn agad sa lugar. Habang nagpupumilit si Quinn ipaliwanag na may nakita siyang kakaibang dambuhalang nilalang sa kuweba, bigla na lang silang nakakita ng ebidensya. Isang napakalaking dragon ang lumitaw at sinimulang yanijin ang buong elevator structure. Tinamaan ng malalim na sugat sa ulo si Karen at agad siyang namatay sa mismong lugar na iyon. Isa lang siya sa maraming dragon na lumabas mula sa misteryosong kuwebang iyon. Mabilis na sinakop ng mga dragon ang buong mundo. 18 taon ang lumipas, at halos nasa bingit na ng pagkaubos ang lahi ng tao. Maging ang mga dragon, nagugutom na rin dahil paubos na ang pagkain. Sa puntong ito, makikita natin si Quinn na isa ng ganap na lalaki. Kasama niya ang ilang tao sa isang sirang kastilyo sa border ng Scotland. Tinitingala siya ng lahat bilang kanilang pinuno, may respeto at tiwala sa kanya. Pero sa panahong pinaghaharian ng mga dragon, napakahirap mabuhay. At ngayon, lalo pang pinahirap ng matinding kakulangan sa pagkain. Dahil dito, may isang grupo sa loob ng kastilyo ang nagplano na umani na ng tanim nila kahit hindi pa ito hinog. Nang malaman ni Quinn ang plano, tinigilan niya ito. Sabi niya, hindi pa ito handang anihin. Kung pipilitin nila, baka wala na silang money sa mga susunod na linggo. Pero hindi pumayag si Eddie. Aniya, kung hindi sila kakain ngayon, wala na ring kinabukasan. At kung meron man, anong klaseng kinabukasan pa ba yon? Idinagdag pa niya na yung ibang grupo na dati nilang nakakausap ay 2 araw nang walang balita, malamang ay pinatay na rin ng mga dragon. Pero nanindigan si Quinn. Hindi pa rin siya pumayag na umalis sila, at kinuha niya lahat ng susi ng mga sasakyan. Lalong tumindi ang tensyon sa magkabilang panig hanggang dumating ang matalik na kaibigan ni Quinn, si Creedy. Nang mga oras na yon, tinanong ni Eddie kung kulungan ba ang kastilyo. Sagot ni Creedy, malaya naman daw umalis ang kahit sino man, kahit pa magdulot ito ng problema sa lahat. Pero pinaalalahanan din niya sila na kapag umalis na ang isang tao, hindi na ito pwedeng bumalik. Dahil doon, pansamantalang naresolba ang isyu at hindi na tumuloy si Eddie sa pag-alis. Maya-maya, ipinakita na sina Quinn at Creedy ay nagsagawa ng isang munting palabas para pasayahin ang mga bata sa kastilyo. Bago matulog, pinangunahan ni Quinn ang mga bata sa isang dasal, hindi ito tungkol sa Diyos, kundi parang tanungan kung ano ang dapat at hindi dapat gawin kapag may dragon. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim na ninakaw ni Eddie ang mga susi ng sasakyan. Ginaaysing niya ang kaibigan niyang si Michael at banilinan ang asawa nito na huwag magsasabi kahit kanino. Maya-maya, may ilan pang sumama sa kanila at sabay-sabay silang umalis gamit ang sasakyan, tahimik na lumusot sa gate. Ilang sandali lang, nagising si Quinn sa malakas na ihip ng hangin. Nakita niya ang batang si Liam na natatakot at nakaupo sa hallway.
Nagtanong ang bata kung dragon ba ang naririnig niya. Pinakalma siya ni Quinn at sinabing hangin lang iyon. Pinatulog muna niya si Liam sa kwarto niya hanggang sa mawala ang takot nito. Samantala, nagising si Barlow dahil sa kakaibang ingay ng mga ibon. Sa kabilang banda, sina Eddie at ang grupo niya ay nagsimula ng mamitis at kumain ng mga kamatis sa bukid. Doon napansin ni Barlow ang kakaibang bagay sa langit. Agad siyang tumunog ng alarma para magising at maghanda ang lahat. Sa sobrang takot, nagsabi na rin ang asawa ni Michael kay Quinn ng buong katotohanan. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Eddie ang dragon na bumubuga ng apoy at pinapatay ang mga tao sa bukid. Nagmadali siyang tumakbo para iligtas ang pamilya niya. Nahanap niya ang asawa niyang si Rachel, pero sa kasamaang palad, hindi na nailigtas ang anak nila. Nasunog din ang mukha ni Michael. Sa gitna ng pagtakas, namatay ang kasama nilang si Matt. Sobrang takot ang naramdaman nila sa muling pagsalakay ng dragon habang patuloy ang apoy at kaguluhan. Nasukol ang pamilya ni Eddie sa gitna ng apoy. Mabuti na lang at nagbago ang isip ni Quinn at Creedy, bumalik sila para iligtas ang pamilya ni Eddie. Si Don ang inatas ang mag-operate ng automatic weapon sa sasakyan. Pero nang harangan sila ng dragon at bumuga ito ng apoy, namatay si Don. Pagbalik sa kastilyo, pinili ni Quinn na huwag makipagtalo o makipaglaban kay Eddie, dahil alam niyang kakamatay lang ng anak nito. Pero mas lumala ang sitwasyon, nasira ang lahat ng pananim dahil sa nangyari. Kinabukasan, nakarinig si AJ ng mga boses sa radyo at agad niya itong sinabi kay Barlow. Nakita ni Barlow ang napakaraming tangke na papalapit sa kastilyo kaya tumunog ulit siya ng alarma. Binigyan ng sandata ang lahat ng nasa kastilyo para makapaghanda, pero natuklasan ni Barlow na paubos na ang kanilang mga bala. Sa kabilang banda, sinabi ni Creedy na baka hindi naman sila kalaban, baka mga kapwa survivor din na dapat ikatuwa. Pero pagkaparada ng mga sasakyan, agad bawi ni Creedy ang sinabi niya. Ang mga dumating pala ay mga Amerikano, at pinuno nila si Vanzen. Ipinaliwanag ni Vanzen na nakapag-ayos siya ng eroplano at nakalipad patungong lugar na iyon. Kahit daw hindi naging maayos ang landing at nawalan sila ng halos 100 tao, gusto lang daw muna nilang makitulog doon. Pinatuloy sila ni Quinn, pero hindi siya lubusang naniwala sa kwento ni Vanzen. Imposible raw lumipad ng eroplano sa panahong pinaghaharian ng mga dragon. Pero binasura lang ni Vanzen ang pagdududa ni Quinn. Aniya, alam niya ang kahinaan ng dragon, mahina ang paningin ng mga ito sa gabi, at doon sila pwedeng patayin. Bilang patunay, ipinakita ni Vanzen ang isang ngipin ng dragon na itinuturing niyang tropeyo. Napabilib si Quinn at iniutos na ipasok sa loob ng kastilyo ang mga sasakyan. Pero si Creedy ay nag-alala sa desisyong iyon at tinuwanan pa ang sinasabi ni Vanzen tungkol sa pagpatay ng dragon. Sabi ni Quinn, ang huling beses na may nai-report na napatay na dragon ay 18 taon na ang nakalipas, at iyon ay sa panahon pa ng militar, noong meron pang totoong hukbo. Pero natahimik si Creedy nang biglang dumating ang helicopter ni Vanzen na humahawi sa hangin. Ipinakilala ni Vanzen ang isang babaeng piloto na si Alex. Tinatawag daw ni Alex ang kanyang grupo na mga Archangels, dahil tumatalon sila mula sa helicopter ng walang parachute para i-distract ang mga dragon. Tinuwanan lang ni Creedy ang ideya. Para sa kanya, parang larong pambata lang ang paghuli sa dragon gamit ang lambat. Pero hindi natuwa si Alex sa ugali niya. Sinabihan ni Quinn si Creedy na maging maingat at huwag masyadong kumpiyansa, dahil hindi pa siya lubos na nagtitiwala sa mga bagong dating. Kinagabihan, nagkakwentuhan sina Alex at Quinn sa kusina. Tinanong ni Alex kung anak ba niya ang batang laging kasama niya. Sagot ni Quinn, ang pangalan ng bata ay Jared. Kasama na raw niya si Jared simula noong 3 taong gulang pa lang ito. Noong panahong yun, sina Quinn at Creedy ay papalayo sa lungsod at naghahanap ng mas ligtas na lugar. Si Jared naman ay ilang araw nang sinusubukang gisingin ang kanyang patay na ina. Hindi raw kayang iwan ni Quinn ang bata kaya isinama na lang niya ito. Napahanga si Alex at sinabing mabait talaga si Quinn. Kung ibang lalaki raw yun, malamang iniwan na lang ang bata. Sinamantala ni Quinn ang sandali at tinanong kung bakit may mga sundalong Amerikano sa UK, kung bakit sila tumawid pa ng karagatan. Hindi nagpatinag si Alex at sinabing mas mabuting si Commander Vanzen ang tanungin sa bagay na yon.
Bigla na namang tumunog ang alarma, nagdeklara ng emergency si Barlow. Napahiya si Queen sa pagkukumpara ng sistema ng seguridad ng kastilyo sa disiplina at kahusayan ng mga sundalo ni Van Zandt. Habang umaalingaw-ngaw ang alarma, nagsimulang lumipad ang mga helicopter, rumagasa ang mga truck, at 3 motorcyclist ang humarurot, bumuo ng tatsulok para palibutan ang target. Ngayon, si Alvarez ang nakatakdang maging Archangel, ibig sabihin siya ang tatalon mula sa helicopter ng walang parachute para akitin ang Dragon. Agad na sumunod ang Dragon sa likod ng helicopter. Nababahala si Van Zandt dahil hindi pa kumpleto ang pangatlong posisyon ng triangle. Sa kastilyo, gamit ang binoculars, nakita ni Queen ang Dragon na lumilipad sa itaas at ang mga motorcyclist na umaakyat ng burol. Samantala, habang nakikinig si AJ sa radyo ni Van Zandt, nalaman niyang namatay na ang ikatlong motorcyclist. Agad na sumakay si Queen sa kabayo at tumakbo papunta sa burol para tumulong makumpleto ang triangle. Kung walang ikatlong motorcyclist, hindi nila matutukoy ang eksaktong lokasyon ng Dragon, at malalagay sa panganib ang lahat ng nasa helicopter. Nang marating ni Queen ang burol, nakita niya ang bumagsak na motor at agad niyang ini-update ang lokasyon ng ikatlong signal. Nang makumplito na ang triangle, lumabas na ang eksaktong posisyon ng Dragon. Nakita na rin ni Alex ang Dragon na nasa likod mismo ng helicopter at bigla itong umatake. Tumalon agad si Alvarez sa ere, at sumunod din ang dalawa niyang kasamahan. Ginagabayan ni Alex ang mga ito sa radyo habang hinahabol sila ng Dragon. Si Alvarez ay mistulang human missile na nasa likod ng Dragon. Sina Gideon at Jefferson ay sinubukang ikulong ang Dragon sa lambat, pero mabilis itong nakawala. Halos wala silang makita dahil sobrang kapal ng ulap. Nakita lang ni Alvarez ang Dragon ng sobrang lapit na nito. Agad siyang tinupok ng Dragon gamit ang malakas nitong apoy, wala nang natira sa kanya kundi abo. Nakita rin ni Alex sa radar na bumagsak si Alvarez sa lupa. Sa burol, ginamit ni Queen ang radyo ng motorcyclist para makipag-ugnayan kay Van Zandt. Panahon na raw para sa Plan B. Ayon sa plano, si Queen ang aakit sa Dragon papunta sa kanya, at nagsimula siyang tumakbo ng buong bilis. Trabaho naman ni Van Zandt na panatilihing buhay si Queen. Nang makita ang kabayo na bumababa ng burol, agad, nagpakawala si Van Zandt ng isang missile sa direksyong iyon. Biglang lumihis ng direksyon si Queen at tumama ang missile sa Dragon na nasa likuran niya. Bumuga pa ng apoy ang Dragon sa huling pagkakataon bago ito tuluyang bumagsak sa loob ng courtyard ng kastilyo. Nilapitan ni Van Zandt ang bunganga ng napatay niyang Dragon at tinanggal ang isang ngipin bilang souvenir. Kinagabihan, masaya ang lahat sa kastilyo, may kasiyahan at pagdiriwang. Pero dumating si Van Zandt na may luha sa mga mata at sinabing hindi pa panahon para magdiwang. 3 sa mga sundalo niya ang nasawi para lang mapatay ang isang Dragon. Lubos na sumang-ayon si Queen at dumalo siya sa libing ng 3 sundalong iyon. Sinabi ni Queen kay Van Zandt na ang lugar na ito ang tahanan niya, at marami na rin siyang inilibing dito, mga kasama niyang namatay. Pinatuloy nila si Van Zandt kaya may karapatan silang malaman kung ano talaga ang layunin nito sa lugar. Doon na nagdesisyong magsabi ng totoo si Van Zandt. Aniya, nakapatay na siya ng 200 Dragon. Pero sa kanilang pagsusuri, napansin nilang lahat ng napatay nila ay mga babaeng Dragon. Lumalabas sa pag-aaral na iisang lalaking Dragon lang ang ama ng lahat ng babaeng iyon. At kung mapapatay nila ang iisang lalaking iyon, kusa na lang mamamatay ang buong lahi ng mga Dragon sa pagdaan ng panahon. Sa tulong ng siyentipikong pag-aaral, natuklasan nilang nasa London ang lalaking Dragon. Kaya nga raw tumawid ng karagatan si Van Zandt at ang kanyang hukbo. Nang marinig ito, tumanggi si Queen na makisali sa misyon. Ipinaliwanag niyang tuwing may pumupunta sa London, sinusundan ito pabalik ng mga Dragon, at nadadala ang panganib sa mga taguan ng mga tao, gaya ng kastilyo nila ngayon. Dahil dito, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo, at umalis si Van Zandt. Kinausap naman ni Alex si Queen ng pribado. Tinanong niya kung may iba pa bang dahilan kung bakit ayaw ni Queen na bumalik sa London. Doon sinabi ni Queen na ang Dragon na pumatay sa kanyang ina ay ang lalaking Dragon mismo. Mas malaki raw ito kaysa sa lahat ng nakita niyang Dragon noon. Habang nag-uusap sila, dumating si AJ at iniulat na si Van Zandt ay nagtitipon ng mga tao sa kastilyo at nagsasalita sa harap nila. 4 o 5 na raw ang handang sumama sa kanya papuntang London. Sa galit, agad na nagtungo si Queen doon at sinuntok si Van Zandt. Agad na nauwi sa santukan ang sagupaan nila. Galit na galit si Van Zandt at binugbog si Queen hanggang sa napilitang pumagitna ang iba pang sundalong Amerikano para awatin siya. Naawa si Alex kay Queen at binigyan siya ng gamot para ipahid sa mga sugat niya. Habang nagkakagulo, nagsimula ng maghanda si Van Zandt para umalis.
Maging si Jared ay palihim na naghahanda na ring sumama sa mga Amerikano. Nakita siya ni Queen at pinigilan, sinabing gagawin niya si Jared bilang bagong tagapamahala ng kastilyo. Pero sagot ni Jared, gusto na raw niyang maging isang archangel. Umalis si Vanzen kasama ang kanyang mga sundalo at ilang taong taga-kastilyo para labanan ang lalaking dragon. Samantala, nagtungo si Queen sa bukirin para anihin ang natitirang mga pananim. Maya-maya lang, dumating din si Jared doon. Nagbago na ang isip niya at hindi na sumama sa mga Amerikano. May masangsang na amoy ng patay na dragon sa paligid. Ipinaliwanag ni Queen na ang amoy na ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng ibang dragon ang lugar. Kinagabihan, bumalik si Queen sa bangkay ng dragon para suriin kung ito ay lalaki o babae. Nang makumpirmang babae ito, unti-unti siyang naniwala sa mga sinabi ni Vanzen. Samantala, pagdating ng tropa ni Vanzen sa London, puro guho at wasak na mga gusali ang bumungad sa kanila, nagkalat ang mga patay na katawan sa buong lungsod. Kinabahan ang lahat. Maya-maya, may apoy na lumitaw mula sa kadiliman. Walang oras para magplano, nagutos si Vanzen na umatake agad. Walang gustong lumaban, pero napilitan silang maghanda. Nang Gam-Abi, naging malinaw na mas nakikita na ng mga dragon ang paligid, samantalang ang mga tao ay hirap sa dilim at umaasa na lang sa mga random na putok. Ilang segundo lang ang lumipas, dumating na ang dambuhalang lalaking dragon at sinunog ang buong convoy. Sobrang nag-aalala si Alex dahil walang sumasagot sa radyo. Pero si AJ, na nakikinig sa kabilang linya, narinig ang mga paghingi nila ng saklolo at napagtanto niyang may nangyaring masama. Pagdating ni Alex sa pinangyarihan ng sakuna, nakita niyang kakaunti lang ang nakaligtas, kabilang na si Vanzen. Sa sobrang sama ng kalagayan, sinabi ni Vanzen na ang lalaking dragon mismo ang umatake sa kanila. Napakalaki raw nito at sinunog silang lahat sa isang iglap. Naalala ni Vanzen ang babala ni Queen at doon niya naintindihang nasa panganib ang kastilyo. Sa panahong iyon, nasa labas pa rin si Queen nang biglang dumating ang lalaking dragon at nagsimulang maghasik ng pagkawasak sa lahat ng direksyon. Nagkagulo na ang lahat, nagtakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon. Pagdating ni Queen sa loob ng kastilyo, halos buong gusali ay nilalamon na ng apoy. Nakita niyang nasa tuktok mismo ng kastilyo ang dragon. Naghintay muna si Queen hanggang sa lumipad palayo ang dragon, saka siya nagsimulang hanapin ang mga tao niya at tinawag silang lahat sa pagkataranta. Dumating si Jared at agad na ginamit ang fire extinguisher para apulahin ang apoy. Maya-maya, dumating din si Alex at nakita silang magkasama. Agad nilang sinimulan ang paglikas sa mga bata patungo sa basement. Pagkarating nila sa basement, plano sana ni Queen na bumalik para iligtas pa ang iba, pero si Creedy ang nagpasyang siya na lang ang aakyat. Biglang umatake ulit ang dragon, at hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang magkaibigan para magpaalam. Ibinuwis ni Creedy ang kanyang buhay para mailigtas ang lahat. Labis ang lungkot ni Queen. Gusto pa sana niyang bumalik para subukang iligtas pa ang mga naiwan, pero sa puso niya alam niyang huli na ang lahat. At higit sa lahat, kailangan niyang unahin ang kaligtasan ng mga bata. Ilang oras ang lumipas, dumating sina Alex at Vanzen at inilabas mula sa basement ang mga taong ligtas. Inamin ni Vanzen na tama si Queen. Dahil sa kanya, may mga namatay hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng kastilyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay sumusuko na siya. Nagulat si Vanzen nang sabihin ni Queen na gusto na rin niyang lumaban. Desidido na si Queen, panahon na para sa isang huling labanan laban sa halimaw na ito. Ginawa niyang tagapamahala ng kastilyo si Jared at ibinahagi kina Vanzen at Alex ang kanyang plano. Sabay-sabay silang sumakay sa helicopter, lumipad sa kahabaan ng ilog habang papalubog ang araw, at nagtungo sa gitna ng London. Wasak na ang buong syudad, pinaghaharian na ito ng mga dragon. Nababahala si Alex, dahil alam niyang delikado ang pagpapatuloy. Pero sabi ni Queen, lumaki siya sa London at kabisado niya ang mga underground na daanan. Magiging mas madali raw para sa kanilang tatlo ang paggalaw. Biglang nagsilabasan sa ere ang napakaraming dragon, nagliliparan, paikot-ikot, parang wala sa sarili. Hindi maintindihan ng tatlo ang nangyayari, dahil hindi naman sila napapansin o inaatake. At doon, lumitaw sa langit ang lalaking dragon at kinain mismo ang isang babaeng dragon. Sa sobrang gutom nito, nagsimulang kainin ang sarili nitong lahi. Dahil dito, nagsitakas ang lahat ng babaeng dragon. Naging magandang pagkakataon ito para makausad sina Queen, Alex, at Vanzen. Dumaan sila sa mga tunnel ng lungsod at nakarating sa parehong subway station kung saan namatay ang ina ni Queen, si Karen. Ang plano, dalhin ang lalaking dragon doon at atakihin ito gamit ang mga explosive arrow. Habang paakyat si Queen sa elevator, binalikan siya ng masasakit na alaala,
dito mismo namatay ang kanyang ina. Napansin ito ni Vanzen at pinalakas ang loob ni Queen. Nagpasya silang tatlo na maghiwa-hiwalay ng pwesto. At pagdating ng dragon, agad silang pumosisyon. Pero napansin ni Queen, wala na pala siyang dalang palaso. Natakot si Alex, sanay siyang lumaban sa ere, pero ngayong nasa lupa siya, mag-isa, nangangatog ang tuhod niya. Mula sa itaas ng tore, binigyan siya ni Vanzen ng mga utos. Tuloy lang daw siya sa plano. Kahit natatakot, pinilit ni Alex na tumakbo para ilihis ang atensyon ng dragon. Nang mapansin siya ng halimaw, sinundan ito ng dragon. Pumutok ng arrow si Vanzen, pero lumingon ang dragon sa huling segundo at sinunog ang arrow gamit ang apoy nito. Habang papalapit ang dragon, hindi natakot si Vanzen. Tumalon siya gaya ng isang mandirigma, pero sa pagkakataong ito, nilamon siya ng dragon ng buo. Sa pagkamatay ni Vanzen, nagdesisyong magsama na lang sina Alex at Queen sa halip na magkahiwalay. Bahagyang nasugatan na ang dragon, pero mabilis itong naka-recover at muling tumungo para patayin sila. Doon napansin ni Alex ang nawawalang palaso. Tumakbo si Queen papunta rito at agad naghanda para paputukin ito. Mabilis ang oras, kaya pinaputukan ni Alex ang paligid ng dragon para mailihis ang atensyon nito. Nang handa na ang palaso, humarap si Queen sa dragon. Sa wakas, nandoon na ang sandaling matagal niyang hinintay, ang paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina. Pagbuka ng bunganga ng dragon, pinakawalan ni Queen ang palaso. Tumama ito sa tamang lugar, at bigla na lang sumabog ang buong katawan ng dragon. Sa ganitong paraan, natapos ni Queen ang kanyang paghihiganti. Napatay niya ang lalaking dragon at nailigtas ang sangkatauhan mula sa ganap na pagkalipol. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.